Sa bidyong ito, ituturo ko kung paano ang paggamit ng computer dahil sa tinatawag natin na new normal kung saan karamihan ngayon ay virtual gathering na. Pati ang pag-aaral ngayon ay through online na. Una, alamin muna natin ang mga basic parts ng computer. Dito sa picture na ito po yung monitor. Ito yung system unit o yung CPU. Ito yung keyboard. At ito yung mouse. Meron din pong speaker ang computer. At meron din siyang mic. Itong mga parts ng computer, siguraduhin po muna natin na konektado ito sa CPU. Sa picture pong ito po yung likod ng CPU. Ito po yung VGA. Dito po kinakabit yung monitor. At ang keyboard po, kung USB po ang cord niya, dito po sinasaksak yan sa USB port, pati ang mouse. Ang speaker po, dito po yan nilalagay sa kulay green. At ang mic naman po, dito sa kulay pink. At dito po sa harap ng CPU, pwede rin po natin ilagay diyan yung speaker or headset. Tsaka yung mic. Ito po yung tinatawag na front panel. Ngayon po, simulan na natin kung paano gamitin ang computer. First step po, isaksak po muna natin ang ating power plug. Pagkatapos na maisaksak ang power plug, pwede na nating i-power on ang CPU. Ito na po yung itsura after na mai-on ang computer. At alamin po natin ang mga parts ng desktop. Bali, ito po yung desktop. Ito po yung tinatawag na taskbar. Ito po. Sa taskbar, pwede po kayo mag-pin ng mga application. Gaya po na itong Mozilla. Andito na po siya sa part ng taskbar. Ito po yung tinatawag na search bar. Kung meron po kayong isa-search na file or mga apps, application, halimbawa Excel. Yan. Diyan po natin isa-search yon. At ito naman po yung tinatawag na start button. Andyan po yung mga settings. Yan, andyan po yung power on kung i-shutdown ninyo, kung i-restart. At andito na rin po ang mga application. From A to Z. Ito po yung tinatawag na notification area. Dito po makikita yung mga updates. At ito po yung speaker o yung kung ganong kalakas ang gusto ninyo. At andito po yung mga ilang apps na naka-hide. Ito po yung date. Set po kayo. Right click. Then, and po. Ay, yung sa mouse naman po, meron po tayong tinatawag na left click. Ibig sabihin sa left corner, then right click sa right corner. Ito po yung scroll. Ang purpose po ng scroll, halimbawa ito, kung i-down nyo po, i-scroll nyo po siya, iikot nyo lang po siya pababa, taas, baba. Then kung gusto nyo po siyang i-select, i-click nyo po yung left click. Ito po, click nyo lang po, one click. Ngayon, kung gusto nyo po i-open, double click. 2 beses nyo pong pipindutin na magkasunod. Ayan. Dito po sa desktop, pwede po nating baguhin ito. Wallpaper po na tinatawag, itong design po na to. I-right click nyo lang po. Ang right click po, ito po, i-click nyo lang po itong mouse natin. So, right click. Then, personalize. Diyan, pwede nyo na po siyang palitan kung ano yung available na picture. Pansamantala, ito po yung gagamitin ko. Dito po sa File Explorer, meron po tayong tinatawag na minimize. Sabihin, aalisin mo siya sa screen. Ayan. Sabihin, napunta siya sa taskbar. Ito po yun. Ayan, minimize ka lang. Gusto mo siyang
i-full screen or maximize, ayan. Kung gusto nyo pong ibalik, ito po yung dalawang square, restore down. Ayan. Ngayon kung gusto nyo na po siyang i-close, click nyo lang po yung X. Ngayon punta naman po tayo sa storage. Dito po sa taskbar, itong taskbar, andyan po yung folder. Ngayon kung wala po yan, search nyo lang po yung File Explorer. Ayan. I-click nyo lang po, left click. Ang left click po, ulit po, ito po yung left click. Ayan. Ngayon, ito pong this PC, andyan po nakalagay yung mga storages natin. Sa akin po kasi marami, pero kadalasan po dyan, yung C lang po or D. Yung C, ito po yung, ang laman niya ay yung mismong system ng computer. Kaya ito po, maselan po ito. Huwag nyo na pong gagalawin yan. Ngayon itong D, kadalasan andito po yung mga backup na file o ibang files. Ngayon sa C, kung makikita nyo po dito yung shortcut niya, yung desktop. Ang desktop po, ito po yan. Desktop. Kaya pag kinlik nyo po yung desktop, ayan po siya. Kung ano yung laman po na itong nasa desktop na ito po yan. Old Firefox, yan. Ayan po. Ngayon, ito pong nasa side na to, ito po yung mga shortcut ng folder. Ang folder po na yan, dito po yan nakalagay. Kadalasan dito sa C. Yung username, J, yan. Ito po yung sa akin. Ayan. Andyan po nakalagay itong desktop. Desktop, documents, downloads. Ito po, shortcut na lang po ito para hindi nyo nahanapin dito. Ayan, computer. Ito po yung basic. Andyan na po yung desktop, yung documents, yung downloads, music, picture, videos. Ayan. Diyan po nakalagay lahat yan sa C. Kaya hindi nyo na kailangan pumunta dyan sa loob. Dito na lang po sa shortcut. Ngayon, paano naman ng pag-copy o pag-kopya ng mga file? Halimbawa, binigyan kayo ng flash drive. Ito po yun. Or FD. Ngayon, kadalasan na tawag nila dyan, USB. Pero talagang tawag dyan ay flash disk. Ano po? Once nabigyan kayo ng flash disk at sabihin ay andyan yung file, para makita nyo ang laman yan, sasaksak nyo po yan sa CPU. Pwede pong dito sa harap. Ngayon kung wala pong nasa harap, dito po sa likod, makikita nyo po yan. Sasaksak nyo lang po dyan. Then, dito nyo po yan makikita sa this PC. Ayan. Halimbawa, ito po yung flash disk. Itong J. Ayan. Halimbawa po, ito yung kokopyahin mo. I-hold nyo lang po yung left click. Ito po yung left click. I-drag nyo lang po. I-hold, then drag. Ayan. Copy desktop. Bibitawan nyo lang siya. Ayan na po siya. Or, pwede rin po, i-right click nyo po siya. Ang right click po, ito po. Right click, then, copy. Then, dito po sa desktop, right click, then, paste. Ayan, yan po ang pag-copy ng file. Ngayon po, kung gusto po natin i-organize yung ating mga files, dahil marami na masyado dito sa desktop, pwede nyo pong i-move yun. Halimbawa po, ito yung desktop. Ito po yung desktop. Click nyo na yung desktop. Ayan. Halimbawa po, itong file na to, kung marami na siya, gusto mong ilipat, pwede rin po. Mag-open lang kayo ng File Explorer. Ito. Click. Or, para shortcut, click nyo po itong File Explorer, then, Control N. Ito po yun. Control, hold, then, click yung N. Control, then, click ang N. Ayan na po.
Ngayon, kung gusto po natin ilipat sa documents, click nyo lang po yung documents. Ayan. Or sa download, pwede nyo gusto nyo ilipat sa download, or sa music, or sa picture, or sa videos. Ngayon, sa music, para konti lang yung file, pwede kayo mag-create ng folder. Ano po? Ang create ng folder, dito lang po yan. Ito pong part na to. Then, palitan nyo lang siya. Bawa from desktop. Ayan. Then, double left click. Ayan. So, pwede nyo na siyang i-move. I-hold nyo lang yung left click, then move. Ayan. Yan po yung pag-copy ng files, then pag-move or pag-organize ng file. Yan po yung basic sa computer. Ngayon po, alamin naman natin paano gumamit ng internet. Ngayon po, meron pong web browser na tinatawag para doon po kayo makapag-search. Ang web browser po ay maraming klase. Meron pong Mozilla Firefox, meron din pong Google Chrome. Ayan. Ngayon, gamitin po natin yung Mozilla Firefox. Pag magsa-search po kayo, itatype nyo po dito yung google.com. Ayan. Then, dito nyo po isa-search kung ano naman po yung nais nyo pong hanapin. Baka po, facebook.com. Ayan. Ngayon, tatype nyo lang po dito yung email address ninyo, password. Yan po yung basic ng paggamit ng computer. Ngayon, kung mag-encode naman po kayo, pupunta naman po kayo sa Excel. Punta lang po kayo dito sa search bar. Type nyo Excel. Ayan. Ayan. Blank workbook. Then, dyan po kayo mag-encode. Kung mag-encode po kayo. Kung gagawa naman po kayo ng mga letter, dito po tayo sa Word. Search nyo lang po yung Word, and yan, Word na app. Blank document. Ayan. Ayan, matatype na po kayo dyan kung anong. Ngayon, kung presentation naman po, magpe-present po kayo, search nyo po yung PowerPoint. Ayan. Yan po yung PowerPoint. Yan po yung basic kung paanong paggamit ng computer. Sa susunod na video, ituturo ko naman po kung ano yung mga basic apps sa computer. Sana po nakatulong po ang video na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, sana po i-click ninyo ang subscribe button at i-click nyo na rin po ang notification bell. Salamat po!